President Rodrigo Duterte dismisses high-ranking immigration officials linked to a corruption scandal. He names Immigration Deputy Commissioners Al Argusino and Mike Robles and Acting Immigration Intelligence Chief Charles Calima. The President made the announcement upon returning to Davao City, fresh from his 4-day state visits to Cambodia and Singapore. Mr. Duterte also says he does not believe Immigration Chief Jaime Morente is involved in the corruption allegation. Argusino and Robles resigned from their posts Friday night. Deputy Commissioners o Associate Commissioners na iniimbestigahan ngayon ng NBI dahil sa umano'y pagtanggap ng pera mula sa gaming tycoon na si Jack Lam. Dala nila yung 30 million pesos na pera, o ito itong nakita nyo, bulto-bultong pera na di umano'y binigay sa kanila ni Jack Lam, at ito turnover nila ngayon dito kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At after nitong pag-turnover ay magkakaroon ng press conference kasama sa Secretary Vitaliano Aguirre. Kung matatandaan nyo, kahapon ay nag-file na ng leave of absence itong sina Deputy Commissioners Michael Robles, yung nakaputi si Robles, at si Deputy Commissioner Al Argusino. Sila yung mga nakuna ng sa CCTV na may bitbit ng mga pera at naiulat na nga sa television kung ano yung kanilang kinalaman doon, na di umano sila yung nag-extort or nangikil sa gaming tycoon na si Jack Lam, at ngayon nga ay iniimbestigahan sila ngayon ng NBI, at sa ngayon habang pending yung investigation ay nag-leave muna sila sa kanilang trabaho para hindi raw ma-impluwensya, at bigyan nga raw ng free hand ang DOJ at ang NBI sa kanilang investigasyon. At nauna na nga rin sinabi ni Secretary Aguirre. Pinalitan na ang dalawang opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng suhol mula sa online gambling operator na si Jack Lam. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II naman handa raw magbitiw sa pwesto kung mawawala na ng kumpiyansa sa kanya si Pangulong Duterte. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Mula ang mga larawang ito sa CCTV ng City of Dreams, Manila, kuha noong madaling araw ng November 26. Sa kuhang ito, makikita sina Immigration Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles, kasama si dating Chief Superintendent Wally Sombero sa kaliwa ng larawan, at isang hindi pa kilalang lalaki. Sa susunod na kuha, makikitang lumabas sila ng elevator at nagtungo sa isang restaurant sa upper ground floor, kalapit ng mga kasino sa City of Dreams. Makikita sa sunod na larawan si Sombero, nakikipag-usap sa cage personnel ng kasino. Ayon sa source ng GMA News, kino-coordinate ni Sombero ang pag-withdraw ng pera mula sa cage personnel. Maya-maya pa, makikita na inilabas na ang pera at inilagay sa ibabaw ng counter. 30 bundle ito ng tig 1,000 pesos o 30 million pesos na isinilid ng isang lalaki sa paper bag. Sa bigat ng pera, nasira pa nga ang paper bag tulad ng makikita sa larawang ito. Ang mga pera nagkasya sa 5 paper bag, bit-bit ng grupo ni na Argusino, Robles at Sombero habang palabas ng restaurant. Dumiretso sila sa ground floor parking. Sa kotseng puti na ito sumakay si Argusino at isa niyang kasama nang umalis sa City of Dreams. Ito naman ang sasakyang ginamit ni Robles. Ayon sa source, ito yung mga nangyari matapos makipagpulong si Sombero at negosyanteng si Jack Lam kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kung saan sinubukan umano siyang suhulan ni na Sombero at Lam. Nang mabigo raw kay Aguirre, kinausap ni Sombero sina Argusino at Robles para raw mapalaya ang mahigit 1,000 Chinese nationals na nahuling iligal na nagtatrabaho sa online gambling operation nila. Naka-leave of absence sina Argusino at Robles mula December 12 hanggang January 11, 2017. Bagamat nirekomenda na ni Aguirre sa Pangulo na sibakin sila sa pwesto, ipinalit muna kay Robles si Immigration Officer 4, Jose Carlitos Licas. Si Attorney Estanislao Canta naman ang pansamantalang kapalit ni Argusino. Kasi like Caesar's wife, we must be above suspicion. And to prevent any interference in the conduct of the investigation, mabuti rin wala sila doon. There's no
prejudgment in this case. I will allow the investigation to go ahead. Maingat sa pagsasalita si Aguirre dahil sa kanya rin isusumite ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration at National Prosecutorial Service ng Parañaque. Handa naman daw magbitiw sa pwesto si Aguirre kung mawalan na ng kumpiyansa sa kanya si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa talumpati ni Duterte sa Filipino community sa Cambodia, sinabi nito na kahit kaibigan niya, di niya patatawarin basta nasangkot sa katiwalian. Kung kinakailangan, pati raw ang head ay kailangan magbitiw. Kahit kaunting-kaunti lang, hindi ako kapit ko sa pwesto ko. I'm going to resign. Sir, update. Pag nakahalata lang ako na wala nang live sana, o na-erode na yung trust niya sa akin, I'm going to resign. No, absolutely no involvement. Dagdag ni Aguirre, hindi raw maaring arestuhin ng basta sina Argusino at Robles kahit pa inamin ng mga ito na tumanggap sila ng pera mula kay Sombero bilang ebidensya raw. Kung may nag-set up sa kanila, hindi ay yun ang it's possible kung halimbawa talagang nagkaroon ng bribery. Pero hindi nangyari yun. So, kaya nga nagkakaroon ng full-blown investigation. Actually, yung pera, binilang ko, nakita naman ninyo eh. Kulang na 1,000. Kaya 29 million na lang, 999,000. Kung talagang may entrapment, to entrap them for bribery, eh di dapat na naaresto sila. Sandra Aguinaldo, GMA News. Ipinatawag ng Senado ang ilang opisyal ng DOJ at ng NBI para sa isang executive session na iskasi ng Senado sa pangunguna ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairman Panfilo Lacson na klaruhin ang ilang bagay ukol sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. May ulat si Ria Fernandez. Nagsagawa ng executive session ang Senado sa pangunguna ni Senador Panfilo Lacson, Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairperson, ukol sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Miyerkules ng umaga. Tumagal ito ng halos 2 oras na dinaluhan ni na Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, NBI Director Dante Gueran, NBI Spokesperson Ferdinand Lavin at ilang pulis. Sa ambush interview, ibinahagi ni Aguirre na pinatawag sila para klaruhin ang ilang loose ends sa mga testimonya hinggil sa pagkamatay ni Espinosa. Tinalakay rin umano ang report ng NBI na nagsasabing rob out at hindi shoot out ang nangyaring pagpatay sa alkalde at sa isa pang inmate na si Raul Yap. Maraming clarify tapos kung mga anong solution ang gagawin kasi para hindi na to-prevent yung mga dating yung nangyari doon, yun, yung mga ganun. Paliwanag naman ng co-chair ni Lacson na si Senador Richard Gordon, Justice Committee Chairperson, pakay ng executive session na pabilisin ang kanilang pagdinig. More or less, you want to know anong problema ng mga pulis. Ako, at least from that point of view, yun ang nakita ko, but there was nothing. It's just really more of expediting. Ani Gordon, handa na si Lacson na isulat ang kanilang resulta ng investigasyon. Matatanda ang nakatatlong public hearing ang Senado sa pagkamatay ni Espinosa bago ang executive session. Samantala, sinabi ni Gordon na nakatakda ng isa lang sa pagdinig ang death penalty sa Enero. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na wala siyang papatawarin maski kanyang kaibigan pa sa kanyang laban kontra korupsyon sa kanyang administrasyon. Corruption, it will stop. Yeah. Wala akong papatawarin na maski kaibigan. It will stop. Stop. Sinabi ko talaga, baski kaming magkaibigan, sabi ko. Pagka may nangyari dyan at under sa iyo, I'm sorry. Maybe even you would have to resign. Pangulong Duterte muling ipinaalala po sa publiko na isuplong sa 8888 ang mga tiwaling kawani at opisyal ng gobyerno. Hinikayat po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko at ganoon na rin ang mga awardees ng The Outstanding Young Men and Women of 2016 na isumbong kaagad ang mga korap na tauhan ng gobyerno. Sabi po ni Pangulong Duterte sa mga awardees at nominees ng TOIM 2016, pwede nilang isumbong kaagad ang nalalaman nilang korupsyon sa gobyerno
gobyerno sa pamamagitan ng pag-text sa 8888. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nung tumakbo siya sa pagkapresidente, pinangako niya ang basic things na ito, ang eradicating graft, corruption, drugs, and criminality. Kailangan tumulong kayo and you have to report. You need to tell me your name or you need not to tell me your name. Maaring hindi ka na magpakilala. I am determined to end graft and corruption. Winika pa ng Pangulo, nasa 92 officials ng mga regulatory agencies ang sinibak na niya sa tungkulin dahil sa korupsyon. 5 police general ang sinibak niya sa tungkulin dahil naman sa pagkakasangkot sa illegal na droga sa bansa. Sabi nga ni Pangulong Duterte sa awarding ceremony sa Malacanang, corruption is what pulled our country down without attributing to past administrations. Alright, alam nyo, Diane and Audrey, kapag pinag-uusapan kasi natin itong governance, two-way process to, hindi lamang nagbibigay ang gobyerno lagi ng serbisyo, kundi yung participants din dapat dito yung mga mamamayan natin. Kaya dapat lamang na makiisa yung mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagsumbong. Kasi malaking bagay na yan eh. Kasi hindi kakayanin na kahit more than 1 million ang employees ng gobyerno natin, 100 million plus naman ang populasyon ng ating bansa. Kaya dapat lang na lahat tayo tumulong sa ating pamahalaan para masugpo na nga itong korupsyon. Alam mo, napakagandang proyekto ito ng pamahalaan na interactive ang publiko sa communication nila sa pamahalaan para isumbong yung mga katiwalian. Gayunpaman, may mga tinatawag tayong mga office politics. Sa lahat ng lugar may politika. Kaya etong 8888, ang medyo konting agam-agam ko lang dito, baka magamit din to ng mga halimbawang sa office politics, may mga ayaw kayong tao dahil hindrance yan sa corruption ninyo, yung kaya ang isubong natin sa 8888, yun ang gamitin natin na paraan para yun ang maalis. Hindi ba? So dapat, kapag naisumbong dyan, para sa akin, dapat meron ding konting investigasyon. Oh, for sure. Dapat, ano? Tinanggal na sa pwesto ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang Intelligence Chief ng Bureau of Immigration na si Charles Calima. Matatanda ang sangkot si Calima sa pagtanggap ng suhol ng ilang pang opisyal ng Bureau of Immigration mula sa gaming tycoon na si Jack Lam. May ulat si Marita Muahe. Public office is a public trust. So all public officials, like Caesar's wife, must be above suspicion. Inalis ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Charles Calima, Executive Secretary ng Bureau of Immigration, matapos na masangkot ito sa extortion kay gambling tycoon Jack Lam. Ayon kay Aguirre, inalis niya ito sa pwesto upang makapagsagawa ng isang malayang investigasyon sa nabanggit na kaso nang walang makaka-impluwensya at makakahadlang. Matatanda ang una ng nasangkot ang 2 pang Immigration Deputy Commissioners na sina Al Argosino at Michael Robles na nakita umano sa video na tumatanggap ng pera mula kay dating Chief Superintendent Wally Sumbero na nasasangkot sa Macau-based gambling tycoon na si Lam. Dagdag pa ni Aguirre, naniniwala umano siya ng Bureau of Immigration ay pumapangalawa sa Bureau of Corrections sa dumi at katiwalian. But alam naman natin ang reputation ng BI, talagang marami dyan eh. Tingin ko rin sa dumi ng Bureau of Immigration, kasunod dyan ng Bucor eh. Sa abot umano ng kanyang makakaya ay gagawa siya ng hakbang upang mawala ang korupsyon base na rin sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin daw natatakot ang kalihim na mawala sa kanyang pwesto dahil alam niya na ginagawa niya ang nararapat. Naniniwala pa rin daw ito na buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Pangulong Duterte dahil sa nagagawa naman niya ng tama ang kanyang mandato. Sakaling maramdaman daw niya na nawala o nabawasan man lang ang tiwala sa kanya ng Pangulo, ay siya na mismo ang magbibitiw sa tungkulin. But kung mawala na yun, kahit kaunting-kaunti lang, hindi ako kapit ko sa pwesto ko. I'm going to resign. Pag nakahalata lang ako na wala nang naibsa na o na-erode na yung trust niya sa akin, I'm going to resign. Para